Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you, O God. We magnify your name sa mga oras na to. Banal na Diyos at makapangyarihan sa lahat, muli kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, nagpapalinis, Panginoon, ng aming mga puso at ng aming mga pagkakasala sa iyo. Kapangyarihan mo na magpatawad ng aming mga kasalanan, na maghugas ng aming mga kasalanan, Panginoon ko, upang malaya kaming makalapit sa iyong paanan, O Diyos. Sa mga oras na to, patuloy po ako, Panginoon, humihiling sa iyo, nagsusumamo sa iyo, Panginoon, na samahan mo ako sa pagmemensahe, Ama. Ikaw po, O Diyos, ang magsalita. Ikaw po, O Diyos, ang mag-anoint, Panginoon, at patuloy na magpahayag ng iyong banal na salita, Panginoon. Ikaw magbigay ng mga wisdom, Panginoon, na nagmumula sa iyo, karunungan at kaunawaan, Panginoon, kung ano po ang mga bagay na masasambit na aking mga bibig. Lord, nagmumula ito sa iyong kapangyarihan, katwiran, Panginoon. Hallelujah. At Lord, patuloy mo, Panginoon ko, palalimin pa ang aming mga pangunawa, O Diyos, sa mga oras na to, na Lord, ikaw po, Panginoon ko, ang laging maitaas, na ikaw ang magliwanag sa aking buhay. Samahan mo lang ako ngayong gabing ito, ikaw po ang makita, tungtungan mong aking mga balikat, ako ang maibaba at ikaw ang maitaas, Panginoon. At hayaan mo, Ama, na ikaw po, Panginoon ko, ay laging maparangalan at maluwalhati, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay ng iyong mga lingkod, O Diyos. Ama, hayaan mong makilala ka namin ng masigit pa kaysa kahapon sa oras na to. Purihin ka, O Diyos, sa kapangyarihan at banal na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and Amen. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po'y dumako sa atin pong topic. So, ang topic po natin ay Kingdom Mindset. Amen? So, ang akin pong title ngayon, as a Kingdom Mindset, na atin pong topic, kailangan ikaw naman ay maging Kingdom Asset. Amen? Kailangan mong maging Kingdom Asset. So, purihin po ang Panginoon dahil ito po yung kapahayagan na pinahintulot ng Lord na maipahayag po, So, tayo po ay part ng kingdom. Amen? Tayo po ay pinaghaharian ng Panginoon. At kapag sinabing pinaghaharian ka ng Diyos, amen? So, you are tied up, di ba? Sa kanyang rules, amen? Ikaw ay tied up sa kanyang kapangyarihan, di ba? Hindi natutungkol sa atin, amen? Kailangan ikaw ay mabunga, di ba? Kailangan nakikita sa gawa, sabi nga po, kapag tayo ay pinaghaharian ng Panginoon. So, ang atin pong verse ngayong oras na to ay 2 Timothy 2:20. Sabi po doon, pabasa po sa Tagalog, but in a great house. So, the great house po, yung pinaka, niya. In the great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. Pabasa po sa Tagalog. Stop. Ano po ulit yung sis Beb? 2 Timothy? 2 Timothy po 2:20. 2 Timothy 2:20. Sabi po sa Tagalog ay sa isang malaking bahay may mga kasangkapang yari sa ginto at pilak at mayroon ding yari sa kahoy at putik. Ginagamit sa mahalagang okasyon ang mga kasangkapang yari sa ginto at pilak at ang mga kasangkapang yari naman sa kahoy at putik ay sa pang-araw-araw na gamit. Amen. So dito po makikita natin but in the great house, sabi niya po dito, ang ano po dito is hindi lahat, not everybody in the house of God is valuable. Hindi lahat ng bagay po at ay nakikita natin yung value
Amen? Hindi po lahat sa kingdom ng God na po is asset. Na po, asset ng kingdom of God. Na po, may mga tao, kaya nga po pag sinabi kasing asset, ito po ay nangangahulugan na ikaw ay something that retains its value. Or a person of value or a things of value. Amen? So, napakahalaga po, na tayo po bilang nasa tahanan, great house. Pag sinabing great house, ang nagmamay-ari nito, great person, great God. Amen? At hindi po lahat ng gamit doon, sabi nga ay, hindi lahat gold. So, ibig sabihin, di ba, kasi sa mundong ito, pag sinabing gold, merong mataas na value. Amen? Yung silver, amen? May mga iba't ibang klaseng value yan. Kapag ikaw ay gawa sa kahoy, o gawa sa putik, 'di ba? May iba't ibang klase ng value 'yan. Amen? So, kapag sinabing asset, ikaw yung something, 'di ba, na hindi ka nagbibring ng losses. Na po, dapat ikaw yung nag-a-add ng gains, 'di ba? Yung lahat ng ginagawa mo is kapaki-pakinabang na po sa tahanan ng Panginoon. So, maraming mga tao na po na minsan nasa presensya ng God, na po, minsan nasa tahanan ng Panginoon, pero hindi po lahat. Amen? Nag-a-add po ng mga bagay na kapaki-pakinabang sa loob po ng tahanan ng Panginoon. So, ang topic natin, di ba, is kingdom mindset. So, paano ka magkakaroon ng kingdom mindset, di ba, kung hindi ka naman nagiging kingdom asset? Amen? Kasi lahat ng pinili ng Panginoon, na po, nag-contribute. Na po, nag-contribute sila ng lahat ng mga bagay na kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. Na po, so dito po pag-aaralan natin at tatanungin natin yung sarili natin sa mga oras na to, are you a kingdom asset? Amen? Bahagi ka ba ng kingdom na nag-a-add, nagko-contribute, di ba? O nagiging asset ka ba ng Panginoon sa mundong ito? Amen? Kasi hindi tayo mag-earn sa langit. Amen? Ang earning po natin, ang training ground natin is dito sa lupa. Amen? So, pagdating natin sa langit, di ba, doon na yung pagpuput ng crown. Amen? Kung ikaw ay naging valuable ba, naging makabuluhan nga ba ang totoong buhay mo dito sa mundong ito? Kasi, ang pagpaparangal ng Panginoon sa langit po eh. Hindi naman sa langit po yun gagawin. At yun ay ginagawa mo dito sa lupa habang tayo po ay nabubuhay. No, bilang parte po ng kanyang kingdom. Amen? So, ang gusto ng Panginoon sa mga bagay na binibigay niya sa atin, bigyan natin to ng value. Kasi ikaw at ako, gusto ng Panginoon na maging asset. Kaya nga pinili ka niya at pinili niya ako. Amen? Maraming mga tinawag, pero hindi lahat pinili. Amen? Kaya dapat po magkaroon tayo ng interest, magkaroon tayo ng intentional, amen, magkaroon tayo ng desire, na magamit, na samahan tayo ng Panginoon, na makasama natin ang presensya niya sa lahat ng ginagawa natin dito sa mundong ito. Kasi minsan po, ang ibang tao, nasa presence of God, amen, pero they are not in the house of God. Na po, minsan hindi mo makikita yung mga tao sa loob, sa loob ng church, pero hindi natin pwedeng sabihin na wala ang presensya ng Panginoon sa kanila. Lalo po sa panahon ngayon, sa dami po ng mga churches ngayon na nagkalat, sa dami ng mga doktrina na nakakalat, amen po, no? Hindi lahat po ng pumapasok at lumalabas sa church ng Panginoon, ay kasama din nila ang presensya ng Diyos. Amen? Kaya nga minsan, ang Panginoon, hindi na minsan siya pumapasok yata sa mga church kasi hindi niya makita ang presence. Hindi niya na makita na ang glory para sa Kanya, hindi niya na makita, kaya ang Panginoon naghahanap ng mga tao. Kasi ang pagiging kingdom asset, hindi lang to about spiritual. Hindi dahil nananalangin ka na buong araw, 'di ba po? Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Hindi po ganoon. No, kasi ang Diyos, kung spiritual lang ang usapan natin, di sana hindi niya pinili si Peter. 'Di ba po? Na nangingisda.
Amen? Di sana po ang Panginoon sa church siya mismo nagpunta at doon siya nag-pick ng mga tao para maging asset niya sa pagpapahayag at pagpapalawak ng kanyang kingdom. Amen? Kaya it's not about, dahil sasabihin mo, ikaw spiritual ka kasi dasal ka ng dasal, basa ka ng basa ng Bible. Ang tanong, fruitful ka ba? Diba po? Diba po? Hindi lang kasi yan basta, kailangan mong magbasa, magkaroon ng intimacy sa Panginoon. Hindi lang ganun ang usapan pag tinawag kang kingdom asset. Amen? So, sa Panginoon po, hindi siya interesado sa big numbers. Interesado po siya sa big profits. Po? Kailangan ikaw, may profit ka na binabalik sa Panginoon. Sabi nga po niya sa scripture, sa master, yung about sa master gave talents, po, sa mga servant, dito po tayo magtututok, po, sa servant according to their value. Amen? Po? So, God can never make you a great because He will not profit from it. Hindi kanya gagawing great lalo na po kung hindi siya magpo-profit doon. Hindi naman siya nagpo-profit dahil great ka. O tingin mo great ka. Hindi rin tayo ipaprosper ng Panginoon kung hindi po siya nag-gain sa atin. Amen? Kasi ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang bumabawi. Amen? Ang Diyos po ang nagkakaloob. Sabi nga ni Job, di ba? Ang Diyos po ang nagbibigay. Hindi pwedeng ang demonyo ang magbibigay sa atin. Ang Diyos. Sa Diyos po nagmumula ang lahat. Amen? So, minsan akala ng mga tao, we're just blessed because we're blessed. Dahil for the sake na tayo po ay bine-blessing lang ng Panginoon. Pero kung ikaw ay sensitibo at matalino ka, alam mo, being the child of God, alam mo na you are blessed kasi kailangan mo ding magpala ng ibang tao sa paligid natin. Hindi po lahat ng bagay naglalas sa mundong ito. Pero kung ikaw ay matalino at alam mo, 'di ba, na mag-profit sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Magagawa po natin kung tayo ay magkakaroon ng matalino, mahusay, at sensitibo tayo sa Panginoon kung bakit tayo pinagkakatiwalaan ng mga ability at gift ng Panginoon. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dumako sa Matthew 25:14 hanggang 30 po. Pasuyo na nga lang po sa English po, pabasa na lang po. At Tagalog. 14 po hanggang 30 sa Matthew 25. Amen. 14 hanggang, ano po sis Bev? 30 po sa Matthew 25. 30. Okay, basahin natin muna sa Tagalog. Ang talinghaga tungkol sa tatlong alipin. Sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong papunta sa malayong lugar. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang pera niya. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kani-kanilang kakayahang magnegosyo. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ng isa naman ay 2,000, at sa isa pa ay 1,000. Pagkatapos ay umalis na siya. Ang alipin na binigyan ng 5,000 ay kaagad na umalis at ginamit sa negosyo ang pera. At tumubo siya ng 5,000. Ganoon din naman ang ginawa ng alipin na binigyan ng 2,000 at tumubo siya ng 2,000. Pero ang alipin na binigyan ng 1,000 ay nagukay sa lupa at itinago roon ng pera. Pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo nila at ipinatawag sila upang magbalita tungkol sa perang pinagkatiwala sa kanila. Lumapit ang alipin na nakatanggap ng 5,000 at sinabi, ito po ang 5,000 na binigay niyo sa akin at ang karagdagang 5,000 na tinubo ko. Sumagot ang amo niya, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas mahalagipang halaga. Halika't makibahagi sa aking kaligayahan. Pagkatapos, lumapit naman ang alipin na nagbigay ng 2,000 at sinabi niya, ito po ang 2,000 na ibinigay niyo sa akin at ang karagdagan 2,000 na tinubo ko. Sumagot ang kanyang amo,
Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kaunting pagkatiwala sa iyo, ipapamahalak ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi rin sa aking kaligayahan. Lumapit din ng alipin na binigyan ng 1,000 at sinabi sa kanyang amo, alam ko pong mabagsik kayo at walang awa, inaani ninyo ang hindi ninyo tinanim at kinukuha ninyo ang pinaghirapan ng iba. Natakot po ako kaya ibinaon ko ang pera niyo sa lupa. Ito po ang 1,000 na ibinigay niyo sa akin. Sumagot ang kanyang amo, masama at tamad na alipin. Alam mo palang inaani ko ang hindi ko itinanim at kinukuha ko ang pinaghirapan ng iba. Bakit hindi mo lamang idinisposito sa bangko ang pera ko para sa pagbalik ko ay may makuha kong interes? Kaya sinasabi niya sa iba pang mga utusan, kunin ninyo sa kanya 1,000 at ibigay sa mayroong 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami, ngunit ang wala ay kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo ang walang silbing alipin na yan sa kadiliman sa labas, doon ay iiyak siya at magangalit ang kanyang alipin. So basahin natin sa NLT, sa English. Share ko na lang din yung screen para makita niyo mga kapatid. Yan. So basahin naman natin sa English. So ito ay parable of the three servants. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing in proportion to their abilities. He then left on his trip. Then on verse 16, the servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earned 5 more. The servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. Then in verse 19, after a long time, their master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money. And in verse 20, the servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. In verse 21, the master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now, I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. The servant who had received the 2 bags of silver came forward and said, Master, you gave me 2 bags of silver to invest, and I have earned 2 more. The master said, well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now, I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Then the servant with the 1 bag of silver came and said, Master, I knew you were a harsh man, harvesting crops you didn't plant and gathering crops you didn't cultivate. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, is your money back? But the master replied, you wicked and lazy servant. If you knew I harvested crops I didn't plant and gathered crops I didn't cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some more interest on it. Then he ordered, take the money from the servant and give it to the one with the 10 bags of silver. To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Now, throw this useless servant into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Praise God. Amen. So, praise the Lord. So, nakita po natin doon, heaven is a man traveling in the kingdom of God is like a man traveling.
Amen? So tayo po, we are the kingdom of God. Ano po, para tayong traveler man, na nagpupunta sa far country. Amen? Who called his own servant. Amen? So dun sa pinakaunang verse natin, makikita natin dun, we are the servant of God. He calls us, na mag-serve sa Kanya who are in the house. Tayo yung mga nasa house. Amen? Na sabi niya doon, Psalms are gold, silver, di ba? Ano ba yung value mo? Amen? Paano mo ba pinapahalagahan yung pinagkatiwala sa'yo? These are asset. Tayo po yung mga asset ng Panginoon sa Kanyang house. Everyone, sabi doon sa parable po, according po sa kanilang several abilities. Hindi doon sinabi dahil mapanalanginin ka. Amen? Hindi dahil doon nagpa-fasting ka. Hindi yun yung tiningnan ng Panginoon dahil sa ability nila. Kung ano yung kaya mong i-contribute sa kingdom of God. Amen? So ang Panginoon po is based, 'di ba? Sa pinagkatiwala niya din sa iyo na ability, doon po siya nakatingin. Hindi dahil dasal ka ng dasal or hindi dahil fasting ka ng fasting. Amen? Sabi nga po doon, hindi dahil din iyak ka ng iyak o umaakyat ka sa bundok. Hindi po masama 'yon. Hindi masama 'yon na nag-aakyat ka ng mountain, doon ka nagdadasal. Hindi masama, hindi ko sinasabing masama po 'yon. Pero dito po makikita natin on how, paano ang principle ng Panginoon sa pagbibigay niya po, ng mga sa atin, ng value sa atin according po sa ating abilities. So minsan siguro nagtatanong ka, bakit sa kanya binigay? 'Di ba? At hindi sa iyo. Amen? So, God created us na may kanya-kanya po tayong abilidad. At alam niya kung ano yung mga bagay na pinagkakatiwala niya sa atin. God have the highest wisdom na mas mataas sa iyo at mas mataas sa akin. Karunungan po na mas mataas sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi niya, ang pag-iisip mo hindi ko pag-iisip. Ang kaparaanan mo hindi ko kaparaanan. Kaya may mga bagay na panagkakatiwala po sa atin ng Panginoon based po sa ability na kaya nating ibigay. Kapag you are not matured enough yet, 'di ba, na i-handle yung mga bagay na 'yon, 'di ba? At sabi nga niya, 'di ba, kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka sa malaki. Amen? So, makikita natin dito, God doesn't increase you because of any of them. Dahil mapanalanginin ka, dahil nagpa-fasting ka, hindi po ganun eh. Kasi kahit pa ganun ang klase ng katangian mo, sobrang spiritual mo, tapos hindi ka naman fruitful. Amen? Ano po yung profit ng Lord sa'yo? Amen? Kasi may pinapagawa po ang Panginoon sa atin sa mundong ito. Amen? So, mahalaga po na tingnan din po natin yung pinagkakaloob na ability sa atin ng Panginoon kung saan natin magagamit. Kaya nga bawat isa sa atin, tingnan niyo po, iba-iba tayo ng ability. Amen? And I believe, bawat isa sa atin is the asset of the Lord. So, ang Panginoon na nagbigay sa kanila ng bawat isa na pwedeng mag-benefit sa kanilang mga buhay, ine-expect din ng Panginoon na magkaroon din po siya ng profit sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya napakahalaga po na makita natin yung binibigay ng Panginoon according to their ability, your ability, my ability. Kaya nga, yung Kristiyano na hindi nakakultivate yung kanyang ability, meron kang pananagutan sa Diyos. Diba? May pananagutan ka. Kaya nga yung isa na hindi niya ginamit, diba, binaon niya. Meron kang pananagutan. Ikaw at ako, may pananagutan po tayo sa Panginoon. Marami sa tao, sabi niya, bigyan niyo ako ng trabaho. Pero hindi naman sila dumadampot ng libro para mag-aral. 'Di ba? Sa anumang trabaho na gusto nilang makuha o nag-aaral ng mga bagong skills para sa mga trabaho kasi there's a new modern na sa mga panahon ngayon. Marami na pong mga modern ng knowledge, 'di ba? Ng mga skills na pwede nating pag-aralan. Amen? Kaya meron po tayong liability na po sa Panginoon o yung tinatawag na pananagutan natin.
Even sa bawat company na pinapasok mo, hindi ba may pananagutan ka kapag napabayaan mo yung pinagkatiwala sa trabaho, sa mga factory, di ba po? May pananagutan tayo. So bilang mga anak ng Diyos, na po, child of God, na tinuturuan, hindi ka tinawag na adult God, adult ng Diyos, di ba? Tinawag kang child. Kasi sa buhay natin, kapatid, bawat araw ng buhay natin, tuturuan ka ng Panginoon. Bawat araw ng buhay mo, no po, ipaprocess tayo ng Panginoon. God is not asking perfection sa bawat isa sa atin. Progress po ang hinahanap ng Panginoon. Amen? Na bawat araw, nagle-level up ka. Diba? Kinakultivate ka niya sa mga bagay na tinatanggal niya sa'yo, mga bagay na hindi mo kailangan at kailangan mo na dinadagdag naman niya sa bawat araw ng buhay mo. Amen? Pero kailangan pong maging sensitibo ka sa mga pinagkatiwala po sa atin bilang asset ng Panginoon sa kingdom niya. Amen? Kaya tanungin mo, ikaw at ako, tanungin natin yung mga sarili natin. Are we going to bring honor sa Panginoon? Amen? Sa mga profession po na ating ginagawa. Di ba po? Are you going to bring honor? O magiging dishonor ka? Amen? Kasi iba't ibang klase ng tao nakatira sa great house. Sino ka doon? Ano ka doon? Amen? Kasi sabi niya doon, hindi lahat ng nakatira sa great house nagbibigay ng honor sa Panginoon, yung iba nagdi-dishonor. Amen? Hindi lahat ng nandun gold or silver. Yung iba gawa sa kahoy at putik. Ano ka doon? Are you the asset of Lord? Diba? Sa trabaho mo, diba? Nauunawaan mo ba talaga yung pinagkakatiwala sa'yo ng Panginoon? Nagpa-profit ba ang Diyos sa'yo? Amen? Kasi God chose Peter, diba? Si Peter po pinili ng Panginoon. Na po, in his ability sa pangingisda. Diba? Every single person na pinili po ng Panginoon, may mga kanya-kanyang specialist. At alam ko, ikaw at ako, you have a specialist. May mga skills ka, may mga ability ka, na po, to reach other people. Kaya tayo pinili ng Panginoon. At ganun din po, di ba? Ganun si Peter, siya yung pinaka, di ba? Maraming naaakay na tao, kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya, I will make you the fisher of men. Di ba? Hindi po nagpunta si Jesus Christ sa church para kumuha ng mga spiritual na tao doon o kumuha ng pariseo para mag-reach ng tao. Kasi He knows. Kilala ka niya. Di ba? Kilala ka ng Diyos. Kilala ako ng Panginoon. Kilala niya si Peter. Amen? Kaya dinil niya si Peter, na-encounter siya ni Peter. Amen? Dahil alam niya na si Peter po, namamahala ng tao, marunong siyang mag-reach ng tao. Di ba? May mga tao siya na pinapamahalaan. May mga skills po siya, how to manage. Amen? Ang tanong, are you the asset of God? Are you a kingdom asset? Di ba? Kasi Jesus is interested na po sa skills na pinagkatiwala niya sa'yo. Amen? Kasi kung sa pananalangin lang po, wala nang hihigit sa skills ni Jesus sa pananalangin, pagdating po sa pananalangin, kung hindi naman tayo gumagawa. Not everything is prayer. Na po, not everything is prayer. Amen? Na po, may mga bagay na pinagkatiwala sa iyo at sa akin ng Panginoon na gusto niya po makapag-profit. Amen? Na po, huwag tayong maging parang inutil na parang wala tayo pong pananagutan sa Panginoon pag bumalik siya. Na po, kaya hindi nakita ng Diyos, 'di ba? Si Peter para lang 'di ba? Nakita siya dahil alam ng Lord na may skill siya sa market, 'di ba? Nagtitinda siya, nakaka-reach siya ng mga tao, marami siya nakakasalamuhang tao, ginamit 'yon ng Diyos, 'di ba? Ang Diyos po matalino, alam niya ang strategy kung paano mag-hook ng mga tao na magkakaroon siya ng profit sa tao na yun. Hindi ba maraming naipasok na kaluluwa si Peter? Amen? Na po, naging interesado ang Panginoon sa kanya dahil sa ability on how to communicate with people. Diba? Kung paano ka nagko-communicate sa tao, paano ka nagre-reach ng tao, paano ka nagre-reach ng mga kaluluwa, paano ka nag-a-approach sa tao is mahalaga. Because you are the kingdom asset of God.
Kaya nga kailangan kung ang mindset mo ay 'di ba ang kingdom ng Panginoon, dapat ang puso mo pinaghaharian ng Diyos sa mga bagay na ganap, kapuri-puri at kaluwal-luwalhati sa Panginoon. Yung ability na mag-manage sa tao, mag-approach sa tao, yung apologetic na pag-approach natin sa tao. Amen? Yung the way how we love them, how we forgive them. 'Di ba? Na kapag kasama ka ba nila, nararanasan ba nila yung presensya ng Panginoon sa'yo? 'Di ba? Remember si Peter po, may mga servant siya na kasama sa boat. Amen? Lahat yun nagtatrabaho sa kanya. Amen? Yung ability niya, how to lead people, 'di ba po? Bawat isa sa kanila, no, he is a leader. He is a kind of leader po. No, kahit papangingisda lang yun. No, lahat ng bagay, no po, kailangan talaga marunong ka mag-lead, 'di ba? Marunong ka, we have different kind po ng skills na binigay po ng Panginoon sa atin. Yung tinawag ng Lord si Matthew, 'di ba, sa tax collector naman siya. Iba naman yung ability na meron siya. Si Dr. Luke, iba din ang ability na meron siya. Pero lahat ito nakasalamuha sa tao. Nakita niyo po? Lahat ng tinawag niya, mga asset na tinawag ng kingdom para sa kingdom ng Panginoon, asset ng Panginoon dito sa mundong ito. Kaya ang tanong, are you the kingdom asset of this world? 'Di ba? Ikaw ba yung nakatira sa great house, 'di ba? Na nagiging mabunga at nakikitaan ng mga gawa, 'di ba po, na hindi ng kabanalan sa mundong ito, ng katwiran sa mundong ito, ng righteousness sa mundong ito, dahil alam mo that you are called, that you are chosen, that you are a child of God, na hinahanap ng Panginoon yung maturity mo to grow. Kaya minsan siguro po, wala pa sa atin yung mga bagay na hinahangad natin because God is looking forward sa cultivation na ginagawa niya sa'yo. Amen? Kaya yung mga pinagkatiwalaan niya ng 5,000, 2,000, di ba? Alam nila na kailangan mag-profit ang Panginoon, kailangan may pakinabangan ng Diyos, di ba? Naging matalino sila sa paggamit. Amen? Dahil alam nilang may babalik na mangongolekta. Ganun din tayo. Jesus is coming. Next, di ba may second coming po ang Panginoon? At tatanungin niya tayo. At tingnan niyo po yung sinabi dun sa verse, di ba? Dahil ikaw ay naging tapat, di ba? Halika, samahan mo ako. Di ba? Sabi niya, so ibig sabihin, kapag hindi nagkaroon ng profit sa iyo ang Panginoon, di ba? Pwedeng itakwil ka niya, hangal, sabi niya dun sa isa. Di ba? Dahil wala siyang ginawang kahit ano sa pinagkatiwala sa kanya. Do you think you are exempted, kapatid? Kung may mga bagay na pinagkatiwala sa iyo, skill, ability, mga gift na binigay sa iyo ng Panginoon, are you exempted? Palagay mo, ikaw exempted ka? Di ba? Sabi nga niya, di ba, kilala kita. Di ba? Minsan kasi, akala natin God is only grace lang. Di ba? Meron din po ang Panginoon justice, di ba, sa mga bagay na pinagkakatiwala niya. Di ba? May magdidemands din ang Panginoon sa iyo at sa akin. Kaya napakadelikado kapag ikaw, napaka-dangerous po if you are selfish. Amen? Kaya ang Diyos po, kung atin lang susuriin at titingnan sa bawat kwento na nababasa natin, hindi lang siya basta naghahanap na po, ng mga taong espiritual. Hindi ganun nagwo-work. Diba ang kingdom ng Panginoon? Diba? Naghahanap din po siya ng mga tao po na magpa-profit at alam pahalagahan yung mga pinagkakatiwala niya. Kaya maraming mga Kristiyano na mahirap na po kasi ayaw nila magtrabaho. Hindi yun dahil sa devil. Hindi dahil sa demonyo o hindi nagbukas ang pintuan ng Diyos. Amen? Kasi nga, sabi nga ni Job, di ba? Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang bumabawi. Di ba po? Walang binigay ang demonyo. Wala po siyang binigay. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Sabi niya, hindi some. Lahat ng bagay. Amen? Kailangan mo po nating maintindihan na ang Diyos ang nag-i-increase sa bawat isa sa atin. Kaya tayo, kung tayo po ini-increase ng Panginoon, na po, ang increase darating sa atin. Ang upgrading darating sa atin kung marunong tayo at matalino tayong gamitin yung mga skill. Na po, diba, habang nagko-commit tayo ng lahat ng plano natin sa Panginoon, hindi sinasabing masamang manalangin.
Diba? Sabi nga ng Lord, i-commit mo lahat. Pero kung ikaw naman yung klase ng tao na wala ka nang ginawa kundi magmanalangin 24 hours, maghapon, di ba po, na wala ka namang ginagawa, di ba? It's not about that. Tapos wala kang naipapasok na kaluluwa sa kaharian ng Panginoon, hindi ka nagiging mabunga. Amen? Kasi, ang kingdom mindset, na po, is to harvest. Diba? Dapat nag-harvest tayo ng mga tinanim. Nagiging mabunga at nagiging fruitful tayo. Nag-i-increase tayo. Diba? Hindi ka lang trabaho ng trabaho. Amen? Hindi lang po palago ng palago yung buhay natin. Dapat meron din tayong nagkakaroon din ng profit sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya nga nagsisimula ito sa pamilya natin. Amen? Kapag dating po sa mga paglago, it's about grace na pinagkatiwala sa iyo, na binibigay sa atin ng Panginoon para magkaroon tayo ng speed result. Amen? Sa pagiging asset natin bilang pinagkatiwalaan ng Panginoon. Amen? Katulad po, kapag binebless tayo ng Diyos, amen? Kung paanong binless si Jacob, di ba? Kahit na inagaw niya yung ng kapatid niya, di ba? Hindi nagalit sa kanyang Panginoon. Sabi pa nga niya, Jacob I love, Esau I hate. Sabi niya pa. Di ba? Walang naging problema ang Panginoon kasi alam gamitin ni Jacob, di ba? Yung ability na binigay sa kanya, na kinuha niya, kahit pa sabing inagaw niya yon, na po, may nag-profit po ang Panginoon sa kanya. Sa kanya pa nga nagpakita ang Panginoon, nakita niya yung gate ng langit, kalangitan. Amen? Di ba? Tingnan nyo, nung nakita niya yung gate ng kalangitan na yung Israel pala, doon pala bumababa at umaakyat, di ba? Anong ginawa niya agad? Alam niyo ba, kung babasahin niyo po yung kwento, wala siyang ibang dala, pero dala niya, may oil siyang dala nung panahon na yon. Diba? Nagtayo agad siya ng altar. Amen? Diba? Dahil gusto niyang maging kingdom asset. Nung panahon na nanaginip siya at nagpakita sa kanyang Panginoon, altar agad ang tinayo niya para mag-alay. Diba sa Panginoon? Na ito yung gagawin niyang altar. Babalikan niya yon pagdating ng tamang panahon. Amen? At lahat ng hinawakan ni Jacob, di ba? Nung siya ay nagsimula pa ng walang-wala sa kanyang uncle, di ba? Di ba po, na-bless lahat, nabe-bless lahat. Kaya nga, niloko siya ng kanyang uncle, di ba? Na pinakasalan niya. Naglingkod ulit siya ng 7 times. 7 years. Amen? At lahat yun nabe-bless. Nagdo-double, nagmumultiply because Jacob is blessed. No po, hindi pwedeng nakawin. Kapag ikaw binless ng Panginoon, sabi nga ni Pastor kanina, walang sorrow. Di ba? May kapayapaan ang binebless ng Diyos. Hindi nananakaw ng kaaway kasi protektado yon ng Panginoon. Amen? Hindi pwedeng puro kaaway ang lagi nating sisihin. Kasi naniniwala po ako nung sinabi ng demonyo kay Yahweh, di ba? Na anong pinangahawakan sa ni Job dahil binibigyan mo siya ng kayamanan, 'di ba? Dahil pinagpapala mo siya. Bakit mo alam, 'di ba? Kasi sinubukan mo na galawin yung mga bagay na pagpapala sa kanya, pero dahil protektado si Job until the day na pinahintulutan siya, 'di ba, ng Panginoon na galawin ang lahat ng pagpapalang binigay kay Job, dun lang siya nagkaroon ng way na matouch yung mga bagay na yun. Kasi kapag pinagpala ka ng Panginoon, hindi pwedeng agawin ng demonyo kung hindi pahihintulutan ng Panginoon. Di ba? Nag-attempt siya na galawin, pero hindi niya magalaw because we are protected. We are protected. Amen? Meron tayong wall of fire. Meron tayong wall of protection na nagmumula sa Panginoon. So it's not, hindi lang po, dahil nakita nyo kung paanong mag-serve si Job that time, may altar din siya. Amen? May altar siya. Na dun siya nagsaserve sa Diyos kasi alam niya, nauunawaan niya. Diba? Kung bakit tayo, dapat maunawaan din natin kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Dapat meron din tayong altar na laging hinahain sa Lord because we are the kingdom asset. Amen? Alam mong mag-serve sa house of God. Alam mong mag-serve sa servant of God. Kasi yun yung ginawa ni Elias kay Elijah. Amen? Nag-serve siya. Kahit di naman siya tinawag ni Elijah. Nag-serve siya. Kasi may gusto siyang makuha kay Elijah.
Amen? Kapag may gusto kang malaman, kapag may gusto kang marating, may gusto kang makuha. Amen? You have to serve. Kailangan mo mag-serve. 'Di ba? Gusto pa nga siyang i-trick ni Elijah eh, 'di ba? Gusto pa siyang i-trick ni Elijah nung umalis si Elijah. 'Di ba? Anong gusto mo sa akin? Sabi niya, I want the portion, 'di ba? The spirit. Double portion of your spirit. Kaya nga nung umahon si Elijah, 'di ba? Nag-serve siya ng matagal. Walang gustong nag-serve, mag-isa lang naghahayo si Elijah that time. Pero ito yung isang tao na iniwan niya yung trabaho niya para mag-serve sa lingkod ng Panginoon dahil alam niya kung ano yung meron kay Elijah. Ikaw, 'di ba? Why you're serving to your pastor? Why you're serving to your leaders? Why you're serving to your mentors? 'Di ba? Kasi alam mo, kung matalino ka, alam mo na may profit 'yun sa iyo. 'Di ba? May matututunan ka doon. Matututunan mo humility, matututunan mo submission, matututunan mo, 'di ba? Yung mga bagay na hindi mo alam, na alam nila, na pwedeng hindi pinagkatiwala sa iyo. You will grow. Kasi alam mo, 'di ba, na because of these people, 'di ba? Diyan kila Tatay Reb, yung mga wisdom. Kila Nanay Ruth, yung mga wisdom na pinagkakalob sa kanila, yung mga ability na meron sila. 'Di ba? Nagagabayan ka because 'di ba? Nakikita mo ahead or sa mga apostles, 'di ba? Sa mga prophet, 'di ba? Nakikita mo ahead. Nakakapag-ingat ka sa mga bagay ahead of you. Kasi ang prophecy hindi to panghuhula. Ang mga ability to prophesy, 'di ba, ay mga bagay na mangyayari ahead of your life na sinasabi na pwede nilang sabihin sa iyo, na pwedeng maganap sa buhay mo kung matalino ka. Amen? It's not guessing na Rochelle, 'di ba? Ito yung magaganap sa buhay mo, hindi. Prophecy is mga bagay na magaganap in future. 'Di ba? Kaya nga yung mga propesya ng mga prophet na ginamit before is mga bagay na pinaalam at pinaunawa sa kanila ng Panginoon because they live in the kingdom mindset. Kaya sila ginamit na kingdom asset. Kaya ang tanong, are you one of them? Am I one of them? Diba? Kaya napakahalaga po, napakahalaga na give yourself na po, ng ability na ma-influence yung family mo, yung people sa kapaligiran mo, 'di ba? Na when you speak, 'di ba? Kapag nagsasalita ka ba, 'di ba nakakapag-deliver ka ba ng mga soul? Kapag nagsasalita ka ba, nagkakaroon ba sila ng wisdom, ng karunungan, ng kaunawaan when you speak? Kapag nagsasalita ka ba, 'di ba may mga soul ba na nagkakaroon ng belief o pananampalataya sa Diyos na sinasamba mo? Dahil nakikita nila yung buhay sa bibig mo. Dahil nakikita nila yung ini-speak mong life instead of curse. 'Di ba? Don't be a vessel na nagdi-dishonor sa Diyos. 'Di ba? Na sinasabi mo that you are in the great house but you dishonor God. Amen? Kasi naniniwala po ako, God doesn't let go of His investment easily. Kaya kapag ikaw become asset ng Panginoon, 'di ba? Kaya nga hindi ka lang basta child of God. Meron tayong responsibilidad, may pinahintulutan tayo ng Panginoon sa mga bagay na pinagkaloob niya sa atin at pinagkatiwala niya sa atin. Amen? Kaya nga sabi, do not grieve the Spirit. Kapag sinasabing no, 'di ba? Huwag mo siyang i-dishonor dahil lang sa mga wants mo na hindi naka-align sa gusto ng Panginoon. Kasi kapag ginawa kang asset ng Diyos, God, 'di ba, hindi papahintulutan ng Panginoon na matouch ka ng kahit sino. Amen? Hindi papahintulutan ng Panginoon ma-destroy ka. Amen? Kaya nga kung matalino ka, tingnan niyo si Elijah, nag-serve siya, 'di ba? Nag-serve siya nung paalis na si Elisha. Nung nagpaalis na si Elijah, dahil gusto pa nga siyang i-trick, sabi ko nga po, gusto siyang i-trick ni Elijah in a way na nung lumipad siya, umangat niyang ganyan. Sabi
Sabi pa nga ni Elisha, Lord, sabi niya gano'n, yung sinasabi ko sa'yo, yung pangako mo sa akin, 'di ba? Muntik niya pang kaya anong ginawa po ni Elijah, 'di ba? Binaba niya yung kanyang ano ba 'yun, yung parang pinakatela, 'di ba? Na binigay niya kay Elisha, 'di ba? Pero tingnan niyo after ni Elisha, 'di ba? Naging sobrang makapangyarihan si Elisha. Amen? Pero hindi niya pinahintulot na katulad niya, hindi niya binigay sa iba. Hanggang sa siya'y mamatay. 'Di ba? Hanggang yung bone niya nakakapagbuhay, 'di ba? Nagbigay ng buhay. Nung nadikit sa bone niya yung bangkay, 'di ba? Ganun yung kapangyarihan, 'di ba? Na pinagkaloob ng Panginoon. Ganun yung dahil naging matalino siya na mag-serve sa servant ng God. 'Di ba? Kaya are you wise enough? 'Di ba? Naakala mo ba kapag nagse-serve ka sa mga lingkod ng Diyos is 'di ba po, nagiging maliit ka? Hindi. Sa mata ng Panginoon, 'di ba, natutuwa siya sa iyo kasi you know how to submit, you know how to serve. Amen? Kaya napakahalaga po wag nating hayaang ma-destroy yung makurap tayo because of knowledge ng mundong ito. Kasi yun yung nangyari kay sa devil, 'di ba? Yun ang nangyari kay Satan. Nakurap yung wisdom. Amen? Huwag mong hayaan. Dahil sa knowledge lang ng mundong ito, makurap yung wisdom and understanding na binibigay sa'yo ng Panginoon. Kasi ikaw ay asset ng Diyos. Kapag binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon, di ba, no one can stop you sa bagay na sinimulan niya sa'yo. Kahit sa mga bagay na imposible. Di ba? Pero kung hindi ka asset ng Panginoon, you will lose things. 'Di ba? Katulad nung isa na pinagkatiwalaan. 'Di ba? Justice naman ng Lord eh. Pero alam niya yung ability na ibibigay sa kanya kasi alam naman ng Diyos na hindi niya palalaguin. Kaya 1,000 lang binigay sa kanya. 'Di ba? God know tayo personally. Alam ng Diyos tayo. By name, kilala niya tayo. Alam niya rin yung ability na pinagkatiwala niya. Kaya do you think nagkamali ang Diyos na pagkatiwalaan lang siya ng 1,000? Hindi. Kasi God knows na hindi niya imumultiply yun. Amen? Kaya tayo po, maging fruitful tayo. Na po? Kasi kapag hindi tayo naging fruitful, nagalit siya. Di ba? Hindi niya binahagi. Hindi siya nakisaya sa tao na yon. Kundi kinuha at binigay doon sa naging masigasig at napagkatiwalaan. Sabi nga, kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit, lalo kang pagkakatiwalaan sa malaki. Amen? Hindi naman nagmamadali ang Diyos katulad mo eh. Kasi bakit? Maaaring ikaw limitado ka, but God hold the time. Amen? Hindi siya nagmamadali. Amen? Kaya minsan nag-fail tayo kasi may mga bagay na minamadali natin. Amen? So matuto po tayo na magbigay ng profit na po sa Panginoon. Actually, sa totoo lang, na po, kung titingnan natin, in a way po ng mindset po, spiritually, or bilang lingkod ng Panginoon, we don't give Him any profit anyway. Hindi naman talaga tayo nagbibigay ng profit sa Diyos eh. Ang Diyos din naman ang tumutulong at naglalagay sa ating puso at desire. Amen? Dahil pinili niya tayo. Amen? Kaya nga, the reason why Jesus was about His Father business is because He wanted to profit His Father. Kaya ganun din tayo. Amen? Bakit tayo pinagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng ability na meron tayo? Because God want us. Diba? Dapat ang mindset natin, ang kingdom mindset natin is maging asset tayo ng Panginoon. Na we do the business of our Father because we wanted to profit our Father. Na ba? Na maging mabunga tayo. Amen?
'Di ba po, na glory to glory, nakikita yung progreso sa atin, nakikita yung holiness sa atin, nakikita po yung righteousness ng Panginoon sa atin. Dahil hindi gumagamit ang Panginoon ng hindi po lumalakad sa kabanalan. Amen? If you are in a great house, amen, you must be great. In the name of Jesus. Bawat isa po sa atin nawa, patuloy tayong maging kingdom asset ng Panginoon at magkaroon ng kingdom mindset. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we praise you, God. We thank you, Father God, na tinuturuan mo kaming i-value lahat ng bagay, Panginoon ko, na pinagkatiwala mo at pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lalo po ang buhay, Panginoon, na tama-tamasa ng bawat isa, O Diyos. Patuloy mo kaming pagkalooban, Panginoon, ng kaunawaan, O God, kung paano po ito na magamit, na mas mag-reach pa kami ng more soul, na magkaroon kami ng skill, Panginoon, na magpa-profit, Panginoon, hindi lang po ang aming buhay, kundi mga tao sa paligid namin, O God. O kung paanong ikaw, O Diyos, hallelujah, ay naging isang pagpapala sa lahat ng tao sa mundong ito. Lord, salamat, Panginoon, na kami ay ibine-bless mo upang maging pagpapala rin sa ibang tao. Ama, salamat po sa pagpili mo sa bawat isa sa amin. Nananampalataya po kami na marami kang tinawag pero hindi lahat pinili mo. Kaya Lord, salamat po sa biyaya mo. Salamat sa pinili mong laging bagong awa na binibigay mo araw-araw. Salamat sa grasya mo. Salamat, Panginoon ko, sa wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. At yung wall of protection na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Ama, na huwag kaming ma-distract, huwag kaming makurap, Panginoon, huwag kaming maihalo, Panginoon, sa mga kambing, O God, at patuloy kaming matuto, Panginoon, that we are a servant who serve a shepherd na katulad mo. Salamat po, O Diyos, purihin at dakilain ka, Ma, sa pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pinakamataas na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, your Holy Son, your only Son, in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Isang mapagpalang gabi po. Amen. Maraming salamat, Sis Web, sa pagbahagi ng salita ng Panginoon ngayong gabi. And ngayon naman po, tayo ay